The 1999 PBA Most Valuable Player Award. Again, after 10 years, nandiyo Benji Paras of Shell Velocity. Legend siya, pero may bahagi ng buhay niya na kontrobersyal. Si Benji Paras ay hindi lang basta pangalan sa Philippine basketball. Isa siyang simbolo ng lakas, kasikatan at isang buhay na puno ng matinding tagumpay. Mahihirap na desisyon at mga aral na hindi mo matututunan sa loob lang ng court. Kung sisimulan mo sa pinagmulan niya, hindi siya galing sa marangyang buhay. Lumaki siya sa Santa Mesa, Manila, isang lugar kung saan ang pangarap ay hindi ibinibigay, kundi pinaghihirapan. Anak siya ni Venancio Paras Sr. at Alicia Johnson, at may dugong banyaga mula sa kanyang ina, isang faktor na nagbigay sa kanya ng natural na tangkad at lakas. Pero hindi iyon sapat. Maraming matangkad, pero hindi lahat nagiging alamat. Ang pinagkaiba niya, disiplina, tapang, at gutom sa tagumpay. Bata pa lang natutunan na niyang hindi sapat ang talento kung wala kang tiyaga. At ito ang naging pundasyon ng buong karera niya. Hindi siya umasa sa swerte, gumawa siya ng sarili niyang pagkakataon. Sa barangay courts nagsimula ang lahat. Walang spotlight, walang camera, walang fans, puro laban. Dito niya natutunan ang tunay na basketball, yung hindi lang technique, kundi puso. Yung tipong kahit matalo ka, babalik ka ulit bukas. Hanggang sa madiskubre siya at mapunta sa San Beda, kung saan nagsimula ang structured training niya. Pero sa UP Fighting Maroons, siya naging tunay na leader. Noong 1986, pinangunahan niya ang isang makasaysayang championship. Isang panalo na nagbalik ng pride sa koponan. Hindi lang iyon simpleng titulo. Iyon ang patunay na kaya niyang magdala ng team sa pinakamataas na antas at kaya niyang tumayo bilang mukha ng isang programa. Pagdating ng 1989, tuluyan na siyang naging phenomenon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Rookie pa lang sa PBA, MVP agad. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapatan. Hindi siya nag-adjust sa liga. Ang liga ang nag-adjust sa kanya. Sa bawat laro niya may excitement. Sa bawat galaw niya may impact. Dahil sa kanya, tumaas ang ratings ng PBA na puno ang Araneta Coliseum at Ultra at naging usap-usapan siya sa buong bansa. Hindi lang siya atleta, isa siyang palabas. Isa siyang dahilan kung bakit kahit hindi ka basketball fan, mapapanood ka. Siya ang tipo ng player na nagdadala ng crowd, yung tipong paghawak niya ang bola, may anticipation agad. At dito mo makikita kung bakit marami siyang fans hanggang ngayon. Hindi lang dahil sa stats niya, kundi dahil sa aura niya. May karisma siya na hindi tinuturo, natural. Kapag nasa court siya, parang may kwento ang bawat galaw niya. May intensity, may drama, may personality. Kaya kahit dekada na ang lumipas, hindi pa rin siya nawawala sa usapan. Pero habang nasa rurok siya ng basketball, tahimik niyang pinapasok ang isa pang mundo, ang showbiz. At dito naging mas kakaiba ang kanyang kwento. Hindi lang siya nag-try, nagtagumpay siya. Pinagsabay niya ang taping at laro. Isipin mo, magdamag na shooting, tapos laro kinabukasan pero MVP pa rin. Hindi ito normal. Ito ay disiplina na bihira mong makita. Ipinakita niya na kaya mong maging mahusay sa higit sa isang larangan kung handa kang mag-sacrifice. Noong 1993 dumating ang isang turning point. Nagkaroon siya ng alitan sa Shell Turbochargers. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, pinili niyang hindi maglaro ng halos 6 na buwan. Sa gitna ng kanyang prime, pinili niyang tumigil. Isang desisyong hindi madaling intindihin, pero para kay Benji, hindi lang ito tungkol sa basketball, ito ay tungkol sa respeto sa sarili. Hindi siya papayag na kontrolin kung hindi siya sang-ayon. At habang wala siya sa court, mas lalo siyang naging visible sa showbiz. At dito tuluyang sumabog ang kanyang popularity bilang komedyante. Hindi siya nag-aral ng acting pero natural siya. Ang timing niya, ang delivery niya, ang expressions niya, lahat effortless. Kaya sa mga sitcom at fantaserye, naging paborito siya ng masa. Hindi lang siya nakakatawa, nakaka-connect siya. Yung tipong kahit hindi ka tumawa, mapapangiti ka. At dito mo makikita ang isa pang talento niya, ang pagpapasaya ng tao, na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may lugar pa rin siya sa entertainment industry. Pero habang tumatagal, naniningil ang katawan niya.
Ang estilo niya sa laro, pisikal, banggaan, walang atrasan, ay may kapalit. Paulit-ulit na injury sa tuhod, ilang operasyon at unti-unting pagkawala ng kanyang dominance. Mula 2000 hanggang 2002, 44 games na lang ang kanyang nalaro. Isang malinaw na senyales na kahit gaano kakagaling, may limitasyon ang katawan. At sa puntong iyon, kailangan niyang pumili. Ipagpatuloy ang laban o tanggapin ang realidad. Kaya noong 2003, nagdesisyon siyang mag-retire, hindi dahil wala na siyang talento, kundi dahil alam niyang hindi na siya ang dati. At mas pinili niyang tumigil habang may respeto pa ang tao sa kanya. Hindi niya hinintay na siya ang iwan ng laro, siya ang kusang bumitaw. Isang desisyong mahirap pero tama. Sa personal na buhay, mas lalo pang naging komplikado ang kanyang kwento. Ang relasyon niya kay Jackie Forster ay naging sentro ng kontrobersya, lalo na nang lumabas na 15 taong gulang pa lamang si Jackie nang magsimula ang kanilang relasyon. Isang sensitibong issue na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Nauwi ito sa hiwalayan at annulment na may kasamang emosyonal na epekto hindi lang sa kanila kundi sa kanilang mga anak. Isa itong bahagi ng kanyang buhay na hindi perpekto, pero bahagi pa rin ng kanyang kwento. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na hindi niya iniwan, ang pagiging ama. Siya ang nagpalaki kina Andre at Kobe. Siya ang naging sandigan nila, hindi perpekto pero present. At sa bawat hamon na kinaharap ng kanyang mga anak, lalo na si Kobe, na madalas ikumpara sa kanya, nandyan siya, hindi bilang legend, kundi bilang ama na handang ipagtanggol ang kanyang anak kahit laban sa opinyon ng publiko. At dito pumapasok ang pinakamainit na usapan, Benji versus Kobe. Si Benji, dominanteng big man, may MVP, may legacy, may history. Si Kobe, modern player, athletic, explosive, pero hindi pa buo ang career. Si Benji, nagawa na ang lahat sa local scene. Si Kobe, naghanap ng landas sa international stage. Pero ang hindi naiintindihan ng marami, hindi ito laban. Dahil tila ayaw mismo ni Kobe sa comparison. Ayaw niyang mabuhay sa anino ng kanyang ama. Gusto niyang gumawa ng sariling kwento, kahit mas mahirap, kahit mas mabagal. At sa ilang punto, pinili pa niyang umatras sa basketball para sa kanyang mental health. Isang desisyong nagpapakita na iba na ang panahon ngayon. At ayon mismo kay Benji, tila wala ring plano ang kanyang mga anak, lalo na sina Andre at Kobe, na magpakasal sa ngayon. Maaring dala ito ng kanilang pinagdaanan bilang pamilya. Hindi niya ito pinipilit. Para sa kanya, hindi timeline ang mahalaga, kundi pagiging handa sa tamang panahon. Pagkatapos ng basketball, hindi siya nawala. Nagbago lang ang laban niya. Sa showbiz, patuloy siyang napapanood. Sa negosyo, naging hands-on siya sa kanyang sariling branch ng Chooks to Go. At sa personal na buhay, nakahanap siya ng katahimikan kasama ang kanyang asawa na si Lixen Diomampo, isang dating preschool teacher at commercial model na naging tahimik pero matibay na pundasyon ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon, sinusubaybayan pa rin siya ng publiko, hindi lang dahil sa kanyang nakaraan, kundi dahil sa kanyang patuloy na presensya. Isang alamat na hindi kumukupas, nag-i-evolve lang, at sa bawat bagong henerasyon, nananatili siyang bahagi ng usapan, hindi lang bilang player kundi bilang personalidad. Kaya bakit siya minamahal ng masa? Dahil hindi lang siya magaling, totoo siya. Hindi siya perfect, may pagkakamali, may kontrobersya, pero may paninindigan. At sa dulo ng lahat, iyon ang mas tumatatak ang pagiging tao niya. Dahil ang tunay na legend, hindi lang sinusukat sa stats kundi sa kwento.